Hello mga mahal kong viewers, mga katililing, saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang video ito, hindi ito aksidente na isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay. Start. First card, we have Two of Cups. Next is King of Wands. We have Ten of Wands. Then Six of Pentacles. We have Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. We have the Moon. And we have the Chariot. Then Queen of Cups. In the last, we have Page of Cups. Okay. So, basahin natin kung ano ang nandito sa mga cards. Let's start sa ating unang card. We have Two of Cups. Okay? Two of Cups. So, pag two, it means may partnership, merong balance, may duality, merong mga options or mga choices na gagawin. Ito yung sa kasalukuyan mo na energy. Two of Cups. So, maaari dito meron kayong unity, maaring partner mo ito, maaring mag-asawa kayo, or magkasintahan, pwede rin magkaibigan, or magkasosyo sa trabaho. Basta, dalawa kayo dito. Okay? So, maaaring may dito, unity, may partnership, or may connection sa mga bagay na ginagawa ninyo. Basta may harmony sa inyong dalawa. Okay? Meron kayong mutual na feelings sa isa't isa. Kasi cups pag cups kasi, it's emotions or feelings. So, kung ano to, pwedeng love of friendship, kung love as a friend, or love as a romantic love siya, depende kung anong klase ng love yan. Kasi maraming klase ng love kasi. Basta sa emotion ito. Basta, kayong dalawa ay nagkakaintindihan. Yan yun. Yun yung focus. Okay? Kumbaga, committed kayo sa isa't isa. Maari sa trabaho ito, or katrabaho mo, kasosyo mo sa negosyo, or kaibigan, or yun nga, asawa mo, o special sa'yo, best friend mo. So yun, depende sa kung ano ang sitwasyon mo sa ngayon na nakaka-relate ka. Okay? So yun, ha? Then next, let's go to your past. We have the King of Wands. Ito yung past mo Sa King of Wands kasi, pag it's a yes card. Yes, this is a very good card. Kasi pag yes card, meaning na overcome mo yung mga challenges na dumating sa'yo. Okay? Tapos parang you are naturally born leader. Parang ikaw ang nagli-lead. Ikaw yung leader. Yun. Meron kang vision sa mga bagay-bagay, maaari sa karir mo o sa negosyo. Malaki yung vision mo. Okay? You're a very strong-minded person. Okay? At tapos clear, very clear ang purpose mo.
yung direction mo. Okay? So, yung nakikita ko dito, entrepreneur. So, negosyante. Maring ikaw ay negosyante o yung partner mo ito. Maring, kung hindi ikaw ito yung kapartner mo siguro na entrepreneur o may alam sa negosyo. Kung hindi ikaw ito. Okay? Tsaka problem solver. So, yan yung taong ito. I think this is na-meet mo siya sa past. So, ngayon, you are together. Okay? Magkasosyo kayo sa negosyo. Maaring ganun. So, yun yung nakikita ko din. O maaaring naging asawa mo siya. O naging karelasyon mo siya sa kasalukuyan. Ang taong ito. Na may alam sa negosyo o sa paghawak ng pera. At siya yung marunong maghanap ng mga solusyon sa mga problemang dumarating. Especially sa negosyo. Or sa, yun nga, sa negosyo. Yun. Okay, so the next one is 10 of Wands. Ito yung future mo. Maaring maganap sa future. Ayun may endings, may completion. What else? Ano to parang almost marireach mo na yung mga goals mo. Yun. Kasi nasa 10th na 10 of Wands. Meaning, nasa near completion ka na, almost complete na talaga. Actually. Okay? But then, aside from that, meron ding mga stress na kinakaharap mo dito. Aside sa accomplishment na matatanggap mo, meron din siyang kaakibat na burden o responsibility. So yun, parang minsan, ka din, overloaded ka. Mabigat yung dala-dala mo. Dahil sa, yun nga, meron kang nakaakibat na responsibilidad. So, yun yung ibig sabihin dito sa future mo. But then, the good thing is, you will accomplish it. Kung ano man yung gusto mong makakamit mo ito with challenges. So, yun, ha? So, be resilient lang, kaya mo yan. Okay? Anyway, dalawa kayong nagtutulungan. You just trust each other na makakaya ninyo ito. Kung ano man ito na unos na darating sa inyo, na mga challenge na darating sa inyo. Okay? So next, we have here the 6 of Pentacles. So we have here ito may giving and sharing kasi dito. May tutulong at may tutulungan. Yan yung nakikita ko dito. Since ito ay nandito sa strength mo, so maaring ikaw ito na tumutulong or maaari din na ikaw ang tinutulungan. Depende. Basta merong tutulong at merong tutulungan. Hindi ko alam kung sa money matters ito. Basta sa physical. Kasi Pentacles. Pag Pentacles, nasa yan, physical. It could be your health or it could be your wealth. Sumaring sa karir, sa kaperahan, o sa kalusugan. Okay? So, yan. And your weakness naman, ito yung dapat mong iwasan. You have here 8 of Pentacles. 8 of Pentacles, actually, maganda ang 8 of Pentacles. Kasi, ibig sabihin kasi ng 8 of Pentacles, parang, ka talaga dito, parang nagtratrabaho ka talaga ng maigi dito. Tingnan mo dito, busy ka. Busy ka dito, may ginagawa ka dito. You are very dedicated sa ginagawa mo. Kumbaga, binibigay mo ang lahat ng effort mo. 100% effort yung binibigay mo talaga dito. Nakikita mo naman, hard work talaga. May mahaba ang pasensya mo. Meron ka ditong binibuild na skill or development sa sarili mo. Parang additional na ability mo na makakatulong sa'yo. Okay? So, yun. But since nandito siya sa weakness mo, so ito ay magiging negative. Meaning dito, magkakaroon ka dito ng lack of focus. No? Imbis na diligent ka, masyado kang dedicated, since nandito siya sa baba, sa weakness mo, opposite ang mangyayari. Nawawalan ka ng focus. Tapos, parang nawawala yung inspirasyon mo
you are not motivated, wala ka ng motivation, nawawala yung motivation mo, tapos nagiging tamad ka na kasi nga burnout na burnout ka na. Yun yung pinapakita dito sa weakness mo. So maybe, kaya nga nandito sa taas yung Six of Pentacles para may tao na tutulong sa'yo. So, maaring ikaw ang tinutulungan. So, may tutulong sa'yo. Maaring ang taong ito ay yung nandito sa Two of Cups. Siya yung tutulong sa'yo. Maaring ganun. Kasi dito dalawa kayo eh. Or kung hindi naman, may ibang tao na tutulong sa inyo. Sa inyong dalawa. Kung magkasusyo kayo sa negosyo. So, parang ganon. Basta yun, ha? Pero iwasan ninyo ito. Huwag mawala ng motivation, ha? Huwag maging tamad. Ha? Iwasan ang pagiging tamad. Continue lang, be inspired. Continue lang sa pagtratrabaho. Huwag mawawala ng pag-asa. Kung sa tingin nyo parang hindi nagsasucess yung ginagawa nyo, continue lang kayo. Huwag kayong titigil. Basta be consistent, ha? Yun ang sabi ng card. Okay, let's continue dito sa next card. We have here the moon. O, yan, dito sa moon. Ito yun sa, ano dito eh, sa wealth ito, at saka sa health na area. Ayan, the moon. Yung moon kasi, ano siya, walang clarity, malabo. Yun nga, madilim, hindi nyo makita. Wala kayong makita sa moon. Yun yung, ano dito, yung energy na nakikita ko. So, parang may mga illusions, mahina ang intuition ninyo, nawawala yung ano nyo, clarity. So, guys, ha, iwas-iwasan din ito, yung sa moon. Make sure na ano, mawala yung confusion, ha, at misinterpretation, kung ano man yan, at huwag kayong mag-aaway, kasi pag malabo, baka na hindi nawawala yung ano, clarity niyo sa isa't isa, mag-aaway kayo. So, iwasan ito, ha. Guys, try to clear your mind. Believe in your intuition. Okay? Maging conscious kayo sa surroundings ninyo din, kung ano yung mga nangyayari. Be observant, okay? So, yun. Yun yung message ni Moon. And the next, we have here the Chariot. O, ito yung maganda, yung Chariot. Kasi dito sa Chariot, ang mindset mo ito, okay ang Chariot kasi it means go. Yan yung ibig sabihin nito. You are very confident. Ayan, malakas ang confidence mo dito sa Chariot. So, ito yung gamitin nyo na energy instead of the moon. Kasi the moon parang nangangapa. Hindi ka sigurado sa gagawin mo. Yun yung ibig sabihin nun. Ha? May confusion ka dito. O dito, sure ka kung anong gagawin mo. Hindi ka takot dito sa Chariot. Ha? Basta ang ano lang ninyo sa isip ninyo dito, kasi sa mindset ito, yung victory. Ha? Yung success. Yan lang yung target ninyo dito. Dito, malabo. Hindi nyo makita ang target ninyo. Dito, ang target ninyo, clear talaga na victory lang or success. Ha? So, ito ha, may self-control, may confidence. So, gamitin ang inyong confidence kasi meron kayo nito sa kasalukuyan. Okay? So, yon. And the next, we have Queen of Cups. Ito yung nandito sa action. Sa fire area ito eh. Queen of Cups. Maaring ikaw ito or maaring tao ito na very understanding. Ito yun eh. Mostly, kung ano siya, nakafocus siya sa feelings. Sa feelings ng isang tao. Ayan. Parang emotional support. Parang ikaw ito. Kung hindi ikaw ito, maaring yung partner mo ito na very supportive sa'yo. Emotionally, number 1, emotionally. Yan yun. Ibig sabihin. Kasi cups, emotion to eh. Tapos, meron din ditong may satisfaction. Magiging satisfied ka. Then, maaring generosity. Merong ganyan. Or you are happy or contented.
Yan, maganda ang card na ito. Very positive card siya. So, apply. Ito ang i-apply ha. Yung Queen of Cups. And the last, we have Page of Cups. So, ang Page of Cups, may similarity yan sa Queen of Cups. Kasi, of course, Queen of Cups din, mature na siya emotionally. Yan yung ibig sabihin yan. Mayroon na siyang wisdom, calm, very loving, very kind, compassionate. Yan eh. So, dito sa Page of Cups, ganun din yun. Sa feelings din ito eh. Lalo na nandito siya sa water area, sa feelings and relationship sa mga taong naka-surround sa iyo. Ayan. Yun din, may ano siya, may happiness na nafe-feel, may contentment. Yun eh, pag cups. Tapos, maaari din, nagdream ka. Sometimes you are ideal, very idealist. Parang, yung being ideal ba? Yung parang, lahat maganda, walang pangit. O sometimes din you are very sensitive. Kasi dito you're learning pa lang you are learning. Kung ito na master mo na yung feelings mo, dito parang you are just learning. Dito sa Page of Cups, you're still learning about your feelings and your relationship towards a person. Maaring ito din dito. So you're still learning dito. So may times na you are sensitive, or your love is still innocent here. Pero dito, mature na dito sa Queen of Cups. Yun kasi yung ibig sabihin yan eh. O dito, medyo emotional ka din dito. O maaari din kung sa career ito, may mga bagong proposal. Or maaaring, yan yung proposal. Maaaring may magpropose sa'yo din. Ganyan. Basta anything related to feelings and emotion. Okay? So, yun. Basta, yung positive dito is you're happy or may parang surprise na darating na magiging happy ka. Parang ganon. Yun. Pwede rin yung surprise na may darating na surprise. Pwede yung ganon din. Okay? Or you are very curious about something. Maaari din curiosity siya. Kasi nga pag page, meaning parang student, mag-aaral. Parang you're still learning about a lot of things, especially when it comes to feelings. Kasi dito, sa water area to, sa emotions and relationship ito. So, yun guys, ha? Isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Or pwede rin isulat, I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, so please comment down below. Okay, so for our additional message from the universe, so we have here, uy, bakit divorce? You're experiencing a breakup. I'm not sure kung ikaw ito, ang taong ito, kayong dalawa, magkakaroon kayo ng divorce or you're planning to separate. Ayan, experiencing a breakup. Or kung hindi kayo ito, maaring kakilala ninyo or kaibigan ninyo, kapamilya ninyo, kapitbahay ninyo, katrabaho ninyo. O basta anyone na kakilala ninyo. Kung hindi kayo to, I hope not. I hope ibang tao ito. Ay naku, ba't yun yung lumabas? Naku naman. Pero kasi dito muna So sana iwasan ninyong hindi pagkakaintindihan ha. Kasi baka it leads to divorce kung mag-aaway kayo, kung magkasintahan kayo, or mag-asawa kayo. Please, kasi dito malabo dito ito yung money. You clear your mind ha. Please, gamitin nyo si Queen of Cups. Very understanding, very loving to each other. Ha? Ito yung i-apply ninyo sa isa't isa. Magmahalan lang kayo. Ha? Huwag pairalin ang galit sa isa't isa. Pairalin ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kasi hindi yan maiwasan na mag-aaway at mag-aaway kayo. Ganun naman talaga ang relationship. Walang perfect, di ba? So, para maiwasan ito, guys, ha? Naku, kung kayo ito, please. Kaya pala dito, may challenge dito, oh.
Baka connected talaga ito dito. Naku naman, wag naman sana, please. Ha? Kung sa negosyo naman ito, hindi naging successful ang negosyo ninyo, wag kayong mag-divorce dahil doon, ha? Kasi iba naman yun eh. Wag nyo you don't blame each other, ha? Guys, please, iwasan ninyo ito, agoy. Naku naman. And the last one, we have here, Lioness. You've earned all your stripes. Ayan, yun nga, yung mga hard work ninyo, yung mga pains na, naranasan ninyo, yung mga challenges ninyo na nagawa, you earned it. Ito nga yung mga burden na dala-dala ninyo until sa future. Ito kasi future ito eh. Dala-dala ninyo na burden, mga struggles, mga difficulties. But then, na-accomplish din ninyo yung dapat ninyong i-accomplish. So please, huwag ninyong tingnan ang mga negative na nangyari, ha? Focus kayo sa victory. Kasi maa-accomplish din ninyo yan. Kasi dito, 10 of Wands, that is endings. Pero pwede rin pala na endings, mag-i-end talaga yung relasyon nyo. Maaring ganun din. Naku, ano ba yan? Maaring sa relationship ito na endings. May breakup nga talaga na mangyayari. At masasaktan kayong dalawa. But I hope not. Iba yung situation ninyo na magkakaroon ng ending. Hindi yung relasyon ninyo. Maaring ending sa career ninyo. Mag-e-end yung career ninyo. Ganyan. Or mga plans ninyo mag-e-end. Siguro may bago kayong plans na darating. Kaya na dito yung Page of Cups. Kasi ito you're learning. There's a new surprise na darating. So maaring mag-change kayo ng career. Maaring pwedeng ganun. Pero sana hindi kayo maghihiwalay. Ha? Kung may mga karelasyon kayo. I hope not. So, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.